Purihin natin ang Diyos na ba? Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos. Amen. Kumusta po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Amen. Matagumpay po kasi lagi po tayong na kay Lord. Amen po? Amen. So patuloy na po tayo. Mayroon po tayong baguhan. Darating. Darating. Sige po, kung darating pa lang po ang ating baguhan, tayo na po ay, ang lahat po ba ay pinagpala? Amen. Tumaas po ang kamay ng mga pinagpala. Kasi pag na kay Lord, laging pagpapalain yan. Amen po? Amen. So, sino pa ang unang magbibigay ng pagpapala ng ating Panginoon? Halika po, sister. Good morning. Blessed day sa ating lahat. Lalo-lalo na sa Friday group. Kalooban ng Lord na nandito ako ngayon kasi Sunday ang holiday ko, pero sinabi niya Amo, sa Friday ka na lang. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon kasi meron pa rin gawain. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa araw na ito, 2 years na ang aking husband na kinuha ni Lord. Nung kinuha niya sa araw na yon, hindi ko akalain na tatayo ako at ganito ang sitwasyon ko ngayon. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan. Yahweh El Shaddai. Maraming po salamat sa 2 years na kinuha mo ng aking husband. Nakatayo ako. Bless na bless sa pangalan ni Jesus. At sa pangalawa kong ipagkakatoo, ang aking father, bago 4 years at 4 days bago ang birthday niya, na-stroke siya. Pero sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala sa aking papa, sa aking Panginoon. Alam ko hindi mo pababayaan. Sa awa ng Diyos, after ng 4 days, nakalabas niya sa hospital. Mabuti at maayos at mabuting kalakasan niyang binigay sa kanya. Lord, maraming po salamat sa lahat ng pagsubok mo, Panginoon. Nandyan ka lagi, Lord. Salamat po, Yahweh El Shaddai. Maraming po salamat. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless us all. Amen. Tunay nga po na kahit anong pagsubok man ang pagdaanan natin, kapag tayo po ay nasa Panginoon, wala pong imposible. Amen po? Amen. So, ngayon po ay wala na po tayong oras. Tayo na po ay tumayo at dadako na po tayo sa opening prayer na sasamahan po tayo na Sis Joan Itchalar at sa pangunguna po ng ating El Shaddai Gospel Music Ministry at sa pangunguna po ng magbibigay ng mabuting balita na ihayag po ni Brother Bay Gonzales. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Praise you, Lord God. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos Ama, El Shaddai, ang iyong banal na pangalan. Nagpapasalamat po kami sa biyaya ng isang linggong nagdaan. Salamat din po sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin sa ngalan ng iyong anak, na iyong bugtong na anak na si Hesus Kristo. Inaangkin po namin ang patuloy na bagwos ng iyong pagpapala sa aming lahat. Pagpalain at samahan mo po ang mga choir, instrumentalist, para sa pag-awit at pagtugtog ng instruments. Maranasan ang iyong kapangyarihan, pati po ang mag-MC at mag-share, makilala at malaman ng iyong kabutihan at mga nagagawang himala. Pagpalain mo po ang preacher, Brother Hernani Bay Gonzales, sa kanyang paghahayag ng iyong salita. Maranasan ang kabusugan espiritual at gumaling ang lahat ng may sakit.
Inaangkin na po namin ang tagumpay sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo at nagtulong ng panalangin ng Inang Birhen Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Isa muna po malakas na palakpak para kay Howell Day. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is Amen. good. Tapos mga tingnan kami sa Panginoon. Hallelujah. At sa mga oras pong ito, iimbitahan po natin ng Holy Spirit na dumako po sa lugar pong ito. Amen. At maranasan po natin muli ang kanyang presensya, ang kanyang pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, we humbly bow before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Once again, Spirit touch your church. Spirit touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain, oh God. Let your rain fall upon me. Let your rain, oh Lord. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Amen. Sige po, malakas ang puri para kay Howell Day. Hallelujah. Kasama kami sa Diyos. Yung pinakamataas po. Yung palakpak na malakas para kay Howell Day. Amen. 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 Happy Easter po mga kapatid. Happy Easter! Tignan niyo ang mga katabi niyo kung buhay. Amen. Amen. Jesus is alive. Amen. Amen. Ginugunitahan po natin ang muling pagkabuhay po ni Kristo. Amen. Amen. Handa na po ba kayo magpuri sa Diyos? Amen. Amen. Sabi nga po sa John 14 verse 13, "And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son." Amen. Sino po ba may kahilingan sa Diyos? Sa mga kamay. Sino
Sino po ang gusto maging answered prayer na siya? Taas mga kamay, marami yan. Sino po ang gusto po ng financial? Taas mga kamay. Yung sabihin nyo nga po, I am free. I am free! Mas malakas po, I am free. I am free! I am healed. I am healed! I am healed. I am In healed! Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord. Ay magpuri sa Diyos. Amen. Amen! Amen. Sayo mga kapatid. The Lord! Amen. Praise the Lord. Taas ang mga kamay sa Panginoon. Sabay-sabay natin palakpak sa Diyos. Praise the Lord. Sige po. Amen. God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Woo. Amen. Taas ang mga kamay sa Panginoon. Ibagayway. Once again, God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I believe. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Hallelujah. Praise God! Amen. Carrying our burdens. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Hallelujah. I believe. I will live, I will not die. I will declare and you high. Lies revealed, and I am healed in Jesus' name. Amen. Taas ang mga kamay na madaya na. Praise the Lord. Sabay-sabay tayo. Hallelujah. Amen. Palakpak yung mga kamay sa Diyos. Amen. Praise God. God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Once again, God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free
Jesus' In Jesus' name. Praise the Lord. In Jesus' name we are healed. Amen. 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 Inhale muna tayo. Exhale. Di ba ang sarap pong huminga? Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Amen. Yung pinakamalakas at the best na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Ayon sa Revelation chapter 19 verse 6, Then I heard what sounded like great multitude, like the roar of rushing water and like loud peal of thunder, shouting Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Amen, Lord. Amen. Patuloy ka namin papupurihan, O Diyos. Because you're risen. Nabuhay ka muli para sa amin, Lord. We praise you, Lord. We glorify your holy name, Lord Jesus. We are here standing midst para sa iyo lamang ito, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, I stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue
Hallelujah. Glorify your name, O Jesus. Thank you, Lord, and thank you, Jesus. Years you made it clear that the Son of Christ was near. To the people who could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise you, Jesus. Glorify your name, O Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, naming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa iyong pagmamahal na ipinadama mo sa amin nung suguin mo ang iyong anak na si Jesucristo na hinayaan mong mamatay sa krus upang kami ay matubos. Maraming salamat din sa banal na Espiritu na sinugo mo sa mga huling panahon upang maging gabay at patnubay namin sa aming paglalakbay sa magusot na daigdig na ito. Muli, maraming salamat din sa ganitong gawain na kung saan kami po ay patuloy na makapakinig ng iyong mga salita sa kabila ng aming mga kapatid na nalayo sila sa kanilang pamilya dahil sila po ay isang OFW. Subalit salamat sa gawain ito. Dito po sila humuhugot ng lakas nila sa kanilang buhay. Sa iyo namin pinagkatiwala ang kabuuan ng pagtitipong ito, Yahweh El Shaddai, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
Palapakan natin ang Panginoon. Taas ang kamay. Sumigaw. Hallelujah! Yeah! Yon. Yan ang mga taong malakas ang fighting spirit. Amen! Sa mundong ito, yung mga mahinang nilalang, hindi magtatagumpay. Yung mga lalakas lang ang nilalang ang magtatagumpay. Amen. Sino gusto magtagumpay? Yan. Yung mga sigaw na, maniwala ako dyan. Okay. Our topic, ngayon hindi na series ha. Kahapon ang topic po natin ay about Lord, sunod-sunod yan eh. Ito ha. Para makuha kayo. Lord, protect me in my family. Kasama yung pamilya. Ngayon naman, Lord, give me a fighting spirit. Give me a fighting spirit. Yung palaban ba? Palaban? Amen po ba? Okay. In the book of Exodus, chapter 14, verse 13 to 14, the Bible says, ganito ang sinasabi. Exodus 14:13 to 14. Ang sabi dito, Moises answered, "Don't be afraid. Stand your ground, and you will see what the Lord will do to save you today. You will never see this Egyptian again. The Lord will fight for you, and all you have to do is keep still." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawin anuman." Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Amen. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam mo kahit
Ang ganda ng pakiramdam. Di man kita nakita. Oh, nakakita ba sa Diyos? Pero, alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. Palapakan natin ng Lord. So, brothers and sisters, magsiupo po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Okay, ngayon, ano po ba ang dapat gawin natin sa mundong ito? Ha? May mga taong akala mo matapang, pero nagtatapang-tapangan lang. Amen? Akala mong duwag, aba, hindi pala duwag to. Ha? Amen? Pero ang totoong matapang, na talagang may fighting spirit, talaga yung taong mayroong espiritu ng Diyos. Lord, give me a fighting spirit. Okay, lalong-lalo na kayo ng mga OFW, huwag kayong paapi sa mga amo ninyo, huwag kayong paapi kanino man. Pag nasa katuwiran, ipaglalaban mo. Kasi pag sa katuwiran ka, sasamahan ka ng Diyos at ang Diyos mismo ang makipaglaban sa iyo. Siya ang magtatanggol sa iyo. Amen? Tingnan ninyo. Nung inutusan ni Moises ang mga tiktik, sa Bisaya ang tiktik aswang. Ang tiktik ay espiya. Pumasok na sila doon sa tawag nito, sa Jericho. Alam naman ang pader ng Jericho, mas makapal pa sa Intramuros. Yung Intramuros, hindi tinatablan ng bomba yun, panahon ng Second World War. No? Ang Jericho, napakataas, kasi ang mga tao doon sa loob ay mga higanti, mga malalaking tao. At nandun lahat yung kanilang mga pananim, prutas, hitik-hitik sa bunga, at saka nandun lahat ng pangangailangan nila, hindi na kailangan lumabas sila. No? Ngayon, nag-utos kayo si Moises ng mga mag-iispiya doon. No? Ngayon, ang nakita ng ibang inutusan ni Moises, puro negative. Ito naman si Joshua, nandoon siya sa loob. Hindi siya nakilala no? Nagkanya-kanya silang report. Ang sabi ng ibang mga inutusan ni Moises, naku Moises, di tayo, huwag na tayong tumuloy. Mamamatay tayo lahat. Kasi ang mga sundalo nila doon, napakatatangkad, ang lalaking mga mama, at napakakapal yung stronghold nila. Kaya, huwag na tayong tumuloy. Alam mo nangyari? Nag-report naman ngayon ito si Joshua. Ang report niya hindi negative, kundi positive. Sabi ni Joshua, nakaw Moises, tara na. Pumasok na tayo, lusubin natin, totoo pala full of honey. Ang promised land, ang pangako ay naroon. Sagana ang mga tao at sagana sila sa pagkain at punong-puno ng honey doon. Lahat ng kasaganaan doon sa loob. Alam mo ba ang nangyari? Hindi po si Joshua ang pinaniniwalaan ni Moises. Kasi sa grupo, kung sino yung marami at nag-iisa ka lang, wala kang laban. Kaya nga maraming mga, halimbawa ang korporasyon ay magtayo ka ng kumpanya, pag nagbutuhan, nag-iisa ka lang at ang kalaban mo 8, sipa ka. Sisipain ka. Sa organisasyon,
mas pinakikinggan yung marami kaysa kaunti. Di ba? Oh, pero sinabi ni Joshua, bahala kayo, basta yun ang paniniwala ko. Totoo yung pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay totoo. Lusubin na natin yan para mapasa atin na at hindi na tayo maghirap dito. Ngayon, pagkatapos noon, hindi pinakinggan ni Moises. Kaya yan ang kasalanan ni Moises eh. Hindi siya nakinig sa Diyos, ang pinakinggan niya tao. Kaya si Joshua, sa Joshua generation, alam ni Joshua eh. Grabe ang fighting spirit ni Joshua. Binigay na ito sa atin ng Diyos. Kaya kahit anong balakid yan, sasamahan tayo ng Diyos. Kaya nung mamatay si Moises, sinabi ni Yahweh, Joshua, ikaw ang papalit. Pangunahan mo ang bayan ko. Na? Kaya nung panahon ni Joshua, yung Jericho, hindi naman nawasak yun sa pamamagitan ng kanyon o bumbay. Sinabi ni Yahweh, sige, ikutan nyo ng 7 bisis sa buong 1 linggo. Pagdating ng 7 bisis, sumigaw kayo ng sabay-sabay. Sus, nabuwal yung napakakapal na pader ng Jericho at doon nilusob nila. At sila po ay nagtagumpay at binigay ng Diyos sa kanilang mga kamay yung pangako ng Diyos na punong-puno ng pagkain, hani at lahat. Yun. Sunod-sunod na po doon ang tagumpay ni Joshua. Si Joshua, pinakapaborito kong propeta. Kasi siya lang yung propeta na nagipag-argumento kay Yahweh. Kaya kung yung pong sinasabi ninyo, kung kayo po sa history, sa science, mayroon pong isang araw na nawala na hindi nabilang. Bakit? Tumigil ang araw, hindi umikot sa buong maghapon. Isipin mo, yung araw. Kasi sinabi, may katuwiran naman si Joshua eh. Sabi niya, Yahweh, pag ang araw na yan lumubog, pag ginapang kami ng aming kalaban, kasi napakakapal po ang yelo, mamamatay kaming lahat. Pinaligiran na kami, Yahweh, ng mga kalaban. Kung ang grupo ni Joshua ay 50,000, ang pumapaligid sa kanila more than 400,000. Sus, Ginoo ko. Pwede ba, Yahweh? Makakasurvive kami. Lalaban kami hanggang kamatayan. Hindi kami susuko sa kaaway. Yun ang taong may fighting spirit. Hindi sumusuko. Sabi mo sa katabi mo, pag problema lang yan, sister, huwag kang susuko. Kaya mo yan. Palapakan natin ang Panginoon. No? Amen? Amen po ba? Aba, nakinig ang Diyos. Sa bundok ng Gilgal, ang araw hindi kumilos. Nagtaka ang mga kalaban, bakit hindi gumabi? Bakit walang gabi? Bakit puro araw? Hindi natin alam. Pati confirm yan sa mga scientists. Hinahanap ng scientists yun. Na bakit kulang ang isang araw. Kasi hindi nga lumubog ang araw. Ang Diyos makikinig din sa tao. Amen po ba? Pag may katuwiran ka, kaya pag may katuwiran ka, ipaglaban mo. Naunawaan ka ng Diyos. Una ang Diyos maunawain, mahabagin, mapagmahal, mapagpatawad. At ang Diyos natin, alam niya ang kinalalagyan mo sa buhay. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa, huwag ka mawala ng fighting spirit.
ipagpatuloy mo kung saan ka masaya, supurtahan ta ka. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Amen? O, yun. So, yung mga man of God, hindi po sila duwag. No? Amen? Meron ang isang lingkod ng Diyos eh. Sabi ng doktor, 3 months ka na lang. I thank you, Lord. Sabi ng doktor, sira ulo yata itong taong to. May taning ka na nga, nagpasalamat ka pa sa Diyos. Alam mo ang sagot niya? Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos, Dok, kasi makikita ko na ng mukhaan yung Diyos na pinaglilingkuran ko. No? Amen? Sabi niya, lahat naman tayo, Dok, mamamatay eh. Bakit matatakot ako sa kamatayan? Pero hindi pa siya namatay. Binigyan pa siya ni Lord ng mahabang buhay. Di ba si Haring Isikiyas? Sabi ng doktor, ng propeta, sabi ni Yahweh sa propeta, punta mo nga si Haring Isikiyas, ihanda na niya yung kaharian, mamamatay na siya. Si Diyos mismo ang nagsabi, mamamatay na siya. Ha? Alam mo ba, pagdating ng propeta doon, sinabi ng propeta, Haring Isikiyas, mamamatay ka na, ihanda mo na ang kaharian. Alam mo bang ginawa ni Haring Isikiyas? Tumalikod siya sa propeta, humarap sa pader. Kayong mga born again, hindi po Diyos-Diyusan yung pader o yung mga santo, humarap lang doon si Haring Isikiyas. At ang sabi ni Haring Isikiyas, Yahweh, kilala mo ako. Alam mo kung sino ako at alam ko kung sino ka. Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang imposible, walang mahirap sa iyo. Kaya, ayaw ko pang mamatay. Alam mo ba, pagbaba ng propeta sa palasyo, inutusan ulit ni Yahweh. Sabihin mo kay Isikiyas, narinig ko ang kanyang daing. Sabihin mo sa kanya, may 15 years pa na extension ng buhay niya. Kaya yung extension ng buhay, kahit tinaningan ka ng doktor, hindi ka pa mamamatay, lakasan mo ang loob mo. Kung may fighting spirit ka, mabubuhay ka pa. Palapakan natin si Lord. Amen? Amen po ba? Amen. Alam mo, pag pinag-aralan ko yung mga kwento, no? Siguro, sa 42 years na missionary ako, yung mga kwento ng Bible, alam ko na pa, ulit-ulit na lang yan eh. No? Pero nagagamit namin sa pangangaral yan. Pag may topic kami, katulad ng ganito. No? Di ba? O ngayon, ano nangyari doon kay Haring Isikiyas? Nabuhay pa siya ng 15 years. Amen? Huwag ka matakot. Sinabi ko nga nagpa-pre-over sa akin, Brother Bay, may taning na ang buhay ko, sabi ng doktor. Pinulsuhan ko. Ako kasi mapagbiro ako, no? Pinulsuhan ko, sabi ko, naku, malapit ka na. Lalong nang mamatay na pala ako. Sabi ko, malapit ka na. Iyak ng iyak. Ginamit pa yung panyo ng El Shaddai. Malapit na pala ako, brother. Pambira ka, di pa ako tapos. Sabi ko, malapit ka nang gumaling. Palapakan natin ang Panginoon. Biglang napatawa. Sabi ko, nabasa mo na ba yung Salmo 91? Sabi niya, ano nakasabi diyan sa Biblia? Basahin yung Psalm 91 verse 16. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin. Ano ang paniniwalaan mo? Ang sabi ng doktor o ang sabi ng Diyos? Bakit ka umiiyak? Aba, gumaling yun. Alam mo, ganun lang ang buhay. No? Mayroon pa akong pini-over.
Kasi ang mga preacher, pwede lang humingi ng habag awa sa Diyos. Pero hindi pwedeng utusan namin ang Diyos. Itong mga born again, ang yabang. Pati Diyos inuutusan. Panginoon, pagalingin mo siya. Sabi ni Lord, kukunin ko na yan. Ha? Ang tao mayroong destiny. Kung mamamatay ka na, kahit sinong hihingi, ha? Di ba? Panginoon, pagalingin mo siya. O ano yon? Ang Diyos inuutusan mo. Amen? Iyan ang pagkakaiba sa Katoliko sa mga born again. Ang mga born again, ang dasal nila, Panginoon, bantayan mo ang bahay ko. Ginawa mong gwardya ang Diyos. Ha? Panginoon, bantayan mo ang asawa ko. Ginawa mong bodyguard ang Diyos. Ha? Huwag mo siyang utusan. Pwede kang makiusap. Amen? O anong ginawa ko? Ni-over ko. Yan tingin ko wala na eh. Parang kung sa pananaw ko na pang taong pananaw, wala nang pag-asa to eh. Pero alam mo ang dasal ko? Panginoon, pag itong taong ito may gagawin pa sa mundo, paghimalaan mo siya. Pag wala na siyang gagawin, kawawa naman siya, kunin mo na, Lord. Tama lang, tamang dasal. Ha? Ang Diyos na nakakaalam. Nung binuhay siya ng Diyos, siya ngayon ang number 1 nagpapatotoo tungkol sa kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. At yung taong ito, walang ginawa yan, kundi umikot sa mga anniversary, kundi magpatotoo na ang Diyos naghimala sa akin, ako po wala ng pag-asa. Pero binigyan ako ng Diyos ng extension ng buhay. Amen? Amen po ba? Kaya sabi ko sa inyo pag malakas ang fighting spirit mo, hindi ka matatalo eh. Yung mga mahinang nilalang, wala yan. Konting problema lang, hindi ko na kaya. Suko na ako. Wala ka ng panalo. Sumuko ka na eh. Huwag kang susuko. Don't give up. Just walk on. God is with you. Nothing impossible to God. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Amen. Amen po ba? Yon. Sinabi na ng Diyos eh. Sabi ng Diyos, tingnan nyo. Antay nyo, tingnan lang ninyo. Huwag na kayong gagawa. Sabi ni Lord sa ating binasa. Ang sabi niya sa ating binasa, ulitin ko, dito sa 14, ng Exodus 14. The Lord will fight for you. Pag ikaw lang hindi ka mananalo. The Lord will fight for you and all you have to do is keep still. Sabi niya, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawin anuman. No? Amen? Kaya papasok doon ang sinabi ni Lord. If God is with you, if God is with us, who can be against us? Pagkasama mo ang Diyos, ikaw yung taong hindi naniniwala ng pagkatalo. Panalo ka lagi sa labanan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Yun. Lahat ng laban sa mundo, sa Pilipinas, napunta ko na yan. Lugar ng mga mangkukulam, lugar ng mga mambabarang, lugar ng aswang, lahat ng lugar, ako po ang nag-open yan. Alam mo, pagkasama mo ang Diyos, di ka dapat matakot. Yung kasama ko nga walang gift of discernment.
naka-short kami doon sa Manikin Island. Ang Manikin Island, kasi laki lang ng barko. Hindi ko alam na ang mga tao doon, karamihan pala doon may pamilya mga aswang doon. Ang natirahan namin, kabilang sa pamilya aswang. Sabi ko doon sa kasama kong preacher, bro, sa Antique yun eh. Sa Antique, sumakay ka doon sa Kulasi, tapos mga 3 to 4 hours papuntang Manikin Island. Kasama po namin isang Brigadier General na Hapon. Nagpasama sa akin doon yung kaibigan ko. No? Kasi doon daw binaon ng lolo niya yung mga ginto. Pagdating noon, pailing-iling yung Hapon. Nani dayo. Sabi ko, why? Tumudachi. Nakuha na daw. Si pagdating namin doon, yung parula, 2 na. Doon binaon ng lolo niya sa parula, yung Yamashita Treasure. Pagdating namin doon, kasi ang kwento ko sa inyo, habang nag-iikot kami sa isla, sinusundan kami ng babae na talagang parang hayok na hayok sa dugo. Parang hinihigop na yung dugo namin. Sabi ko, bro, aswang yan. Naramdaman ko na sabi ko, aswang yan. Pag tumingin sa amin, parang hinihigop yung dugo namin. Tapos, pag tiningnan ko, ayaw tumingin. So, ganun. May mangyayari to. Ang ginawa ko, sabi ko doon tayo sa tabing dagat, takot ang mga aswang diyan sa alat. Alam ko lahat ng kwan yun eh. Ang aswang takot sa asin eh. Itong kasama naming iba, ayaw nila. Doon sila sa bahay. Pagdating ng hating gabi, nagsigawan na doon sa bahay. Kasi may kwan doon sa bubong. Lumabas na yata yung mga pati yung Hapon, pati yung doon sila. Sus, Ginoo ko, nagkagulo na kami. Ang ginawa naman yung kasama ng Hapon, may camera siyang high-tech, pinagpicturean niya yung bubong, yung tsak, 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 tsak. Kaya pala yung mga kasama hindi makahinga, lumabas na yata yung dila ng aswang. Sus, nakita namin sa picture, yung mahabang paa na punong-puno ng dugo. Bumababa na doon. Sabi ko sa inyo di ako nagkamali Kaya ako naghahanap ako ng tao. Pag hindi tumingin, aswang yan. Pag hindi aswang yan, mangkukulam yan. Kung hindi mangkukulam yan, ano yan? Mambabarang. Amen? Kaya tingnan nyo lagi kasama nyo. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Amen? Pero binigyan ko lang kayo ng idea. No? Kasi ako, Bisakol, Bisaya at Bicol, at Bisayag Dako. Ngayon, pag mahina ang fighting spirit mo, hindi mo ito madidetect. Kasi nga, lubat ka. Amen po ba? Ang mga taong malakas ng fighting spirit, sila yung mga taong full charge lagi ang baterya. Amen po ba? At hindi lang full charge ang baterya, sila yung mga taong sobra-sobra ang data. Ang tawag doon, yung yung para makakontak ka, anong tawag doon? Hindi, load yun eh. Data nga. Amen? Sabi ng isa,
wala signal to. Wala signal. Paano ka mag-signal? Wala ka naman data. Wala kang wifi. Yun namang isa. Naku, lubat ako, hindi ko makakontak. Bakit wala ka bang bunker? Ano tawag doon? Power bank pala yun. Irihis. Sabi niya, mayroon akong power bank nasa bangko, Brother Bay. Sus Mariosep. Oh. Ha? Alam mo, pag ikaw ay matapang na tao, hindi ka pwede api-apihin. Alam ng kaaway yun. Ang mga taong nagtagumpay, simula sa mga hari, sa mga propeta, sa lahat ng mga man of God, sila po may angking fighting spirit. Amen? Tingnan po ninyo. Ulitin ko, yung nanay ni Great Constantine, grabe ang fighting spirit mo. Nagkataon lang na sila po ay hindi po sila Kristiyano. Mga pagano po sila na naniniwala sa kapangyarihan ni Kristo. Alam niyo ba kung sino nakahukay ng cross ni Kristo? Si Reyna Elena. Para malaman niyo yung history ng kasaysayan ni Great Constantine. Bakit tinatawag siyang Great Constantine? Amen? Kaya hindi, dapat ang basahin ninyo, hindi yung mga buhay ng artista. Uy, brother, namatay na si Nura. Namatay. Ano ngayon? Di ba? Kung hindi buhay ng artista, buhay ng politiko, ano? Nung makulong kayo sa Qatar, tinulungan ba kayo? Sinong tumulong? Sipin mo yung kalaban pa niyo ang tumulong? No? Huwag kayong makisawsaw doon, politika ngayon. Masisira ang buhay mo. Amen? Ay, nako. Amen? Dapat, asikasuhin mo yung sarili mo. Ambot sa imo. Alam mo bang sinabi ni Reyna Elena? Sabi niya, may 3 krus tayong nahukay. Treasure hunter pala ito si Reyna Elena. Maghuhukay. Sabi ng mga dama. Ang dama kasi sa kanila, yung alalay ng mga reyna. Mahal na reyna. Yung 3 krus na yan, isa yan yung krus ni Kristo, at isa yung krus ni Hestas, isa ang krus ni Dimas. Sabi naman ng mahal na reyna, anong gagawin natin dito sa mga krus na ito? Mahal na reyna, ang krus ni Kristo na balitaan namin, sino mang may sakit na humipo, gumagaling kahit anong sakit. Di kumuha sila ng mga may sakit. Unang pinahipo yung krus na yon. Sus, lalong lumala yung sakit. Yun ang krus ni Hestas na nagsabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo, pati kami. Sabi naman ni Dimas, Hestas, huwag kang ganyan. Batanggin niyo pala si Dimas. Huwag kang ganyan. Tayo nagkamali, tayo nagkasala. Dapat lang ipako tayo sa krus. Sabi naman ni Jesus, Lord, pag nasa paraiso ka na, sama mo naman ako. Tinabi niya, now na. Demas, ngayon din isasama kita sa paraiso. Kaya huwag niyong katakutan ng magnanakaw. Kasi ang unang nagnakaw ng kaligtasan, magnanakaw din. Si Demas. Kasi dapat ang kaligtasan after the resurrection of Jesus Christ.
Pero nung time na yon, nasa kapangyarihan ng Diyos. Now na, ngayon din, sama ka sa paraiso. Ngayon, hinipo ng mga may sakit yung isang krus. Naku, nagsigaling lahat. Anong sabi ng mga kwan doon, mga tauhan ng Rayna? Naku, mahal na Rayna. Pasok. Yung krus na yan, may himala, may kapangyarihan yan. Kaya, humingi tayo ng tulong kay Hesus Kristo. Kasi yung krus na yan, di ba sabi? By the cross of Jesus, we have a victory. There is power in the cross of Jesus. Kaya mga Kristiyano, nagsa-sign of the cross. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, pag dumaan ng mga Kristiyano sa simbahan, nagsa-sign of the cross. Sabi ng born again, bakit kayo mga Katoliko nagsa-sign of the cross? Sabi ko naman, bakit kayo mga born again hindi nagsa-sign of the cross? Tapos sabi, sinabi ba ng Biblia na mag-sign of the cross ka? Sabi ko, bakit sinabi ba ng Biblia na hindi kami mag-sign of the cross? Sabi, pilosopo ka. Iyan ang philosophy. Graduate kami dyan. Philosophy, theology, Mariology, Christology, lahat ng logy. Pati symbology. No? Kaya yung ibang mga preacher ang yabang, akala mo sila na may alam, ay sus, Ginoo ko. Ambot sa imo. Ituloy ko ang istorya. Isipin mo, nung time na yon, ang isang ina nagmamahal sa kanyang anak. Hindi niya pabayaan, lahat ng paraan gagawin niya para manalo ang kanyang anak sa digmaan. Kaya yung paganong reyna nakipag-deal kay Jesus Christ. Ang sabi niya, Jesus Christ, tulungan mo ang anak ko, si Constantino, sa giyera, sa digmaan. At kapag manalo siya sa digmaan, ang krus mong ito, ipoprosesyon ko sa buong Europa. Amen? Pangako ko sa iyo yan. No? Ngayon, si Constantino, nangihina na ang kanyang mga sundalo. Bakit? Out of number sila. Ang kalaban nila more than 400,000. Ang sundalo ni Great Constantine ay 50,000 lang. Paano ka manalo doon? Ang labanan noon hindi kanyon. Kung magaling ka sa espada, sa pana, kung napanood yung Troy, sabi ni Reyna Elena, tulungan mo lang ang anak ko. Tutuparin ko yung pangako ko sa iyo, Jesus Christ. Naniniwala ako sa iyo na ikaw'y makapangyarihan at ang krus mo ay makapangyarihan. Kaya yung krus na suot-suot ninyo, yan, Catholic sister, pag nagsuot kayo ng cross, bawal ang magchismis. Kasi magagalit si Lord. Pero pag ikaw ay nakasuot yan, kahit siniraan ka ng kapwa mo, wala kang mang kasalanan, babalik sa kanila yung paninira nila sa iyo. Amen po ba? Woo! Kaya nagagalit ako dun sa mga artista na nakipaglaplapan tapos ang krus ni Kristo. Itong walang yang itong artistang ito. Di ba? Tapos may mga bold dancer. Alam niyo yan kung sino yung mga spaghetti pababa, spaghetti. Pero ang mga krus ni Kristo nandito sa kanilang ano? Huwag yung gamitin yung krus ni Kristo. Susumpain kayo niyan pag hindi kayo namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Tuloy tayo, tuloy. Alam mo ba, nag-umpisa ng dasal si Reyna Elena doon sa krus ni Kristo?
Nag-report yung mga sundalo, ang mga general. Malapit na matapos ang labanan. At tagumpay ang anak mo, mahal na Reyna. Nanalo sa digmaan si Constantino. Kaya tinawag siyang Great Constantine. 50,000 versus 400,000. At ang ikinagugulat ng mga kalaban ng mga sundalo ni Constantino, magdamag, maghapon ang digmaan, hindi napapagod ang mga sundalo ni Constantino. Ang lalakas parang mga may sapi. May sapi ng kapangyarihan. Oh, nung manalo sila, sinabi ng pagano. Pag sinabing pagano, walang Diyos, hindi naniniwala sa Diyos. Pagan. Para mga Pilipino, dati nung wala pa si Magellan, ang Diyos natin araw, ang Diyos natin bato, ang Diyos natin bundok, ang Diyos natin, kung ano makikita natin diyan, dinudiyos ng mga Pilipino. Hindi naman tayo Pilipino. Mga ita, mga agta, mga ano, yung mga mga hakwa natin noon. Wala namang race na Pilipino. Amen? Mga nitibo, mga tribo. Para malaman ninyo, ang Pilipinas mayroon pong 135 tribes. Na? Ang tribo ni Bantag ay Igorot. Walang pwedeng sumuko na Igorot. Ha? Amen? Si Lapu-Lapu ay isang tribo. Halos, ako alam ko na ang tribo ko. Ang tribo ko, taga Samar, taga Palapag, Samar. Si Agustin Sumuroy. Oh, hanapin mo doon yung revolto ng lolo ko. Iyan ang umubos sa mga Kastila. Isa po siyang sultan, dato, yung lolo ko. Kaya ang apelido ko, Hernani Sumuroy Gonzales. Ang lahi po namin mandirigma. No? Kayo, hanapin niyo yung mga tribo niyo. Yung taga Bohol, mga tribo ni Daguhoy, mga Iloilo, mga Ilonggo, mga Kapisnon, ay naku, Ginoo ko. Asa ka na yan, no? Pagkatapos noon, napakagandang pangyayari. Nung magkaroon ng celebration under ni Great Constantine, pati ang Roma, nagkaroon po kasi dati ng Roman Empire. Bumagsak po yun, yung Roman Empire. Nung panahon ni Constantino, nasa kamay na ni Great Constantine ang buong imperyo. Sabi ni Reyna Elia, anak, alam mo ba, kaya nanalo kayo sa digmaan, tinulungan kayo ni Jesus. Kasi nagdasal ako. Tingnan mo, nandyan yung krus ni Kristo. May pangako dyan, ako anak, na iprosesyon natin ang krus ni Kristo bilang pasasalamat sa Kanya. Sabi ng Nicolas, ganun ba? Mahal na Reyna, kaya pala hindi napapagod yung aking mga sundalo. Ang liliksi nila at napakabangis nila. Sabi ni Constantine, ano bang pangako mo dyan sa krus ni Kristo? Ang pangako ko, pag nanalo ka, anak, ipoprosesyon ko ang krus ni Kristo. No? Hindi alam ito ng mga Katoliko. Ano ang history kung bakit may Santa Cruzan? Amen? Diyan nag-ugat ang history ng Santa Cruzan. Amen? Itong Mayo. Kaya nagprosesyon po yung mga babae na sumasakay sa karwahe na prosesyon si Jesus, ang edad ay 60 above. Ngayon, ang lalaki, 40 anyos.
Kasi si Great Constantine noon ay maging 40 anyos. Kaya inikot po. Kaya hindi po basta-basta ang Iglesia Katolika na idagdag sa atin po mga doktrina o sa ating pananampalataya na walang history o kasaysayan. Kaya may Santa Cruzan. Dinagdag yan. Approve ng Vatican, approve ng Santo Papa. No? Iyon ang istorya ng Santa Cruzan. Amen? Ngayon, pagkatapos na maprosesyon nila, inadapt na ng Catholic Church na lahat ng mga Katoliko around the world, i-celebrate natin ang Santa Cruzan. Amen? Pagkatapos noon, sinabi ni Reyna Elena, anak, total ikaw naman ang pinaka-powerful, pinaka-makapangyarihan. Pwede ba ibigay mo kay Kristo ang Roma? Iyan ang history kung bakit ang center ng Catholic Church ay sa Roma. Kaya tinawag siyang Roman Catholic Church. Ang ibig sabihin niyan, binigay ni Constantino, ni Reyna Elena, yung pong property na yan, na tinayuan ng St. Peter of Basilica. Kaya tingnan niyo ang St. Peter, pag nasa satellite, courting susi. No? At ang kahulugan po ng Roman Catholic, the Catholic means universal church. Pangkalahatang simbahan sa buong mundo, nakasentro sa Roma dahil ibinigay po ni Reyna Elena, ni Great Constantine, ang Roman Catholic, yung pong Basilica. Amen? Kahit sinong presidente sa buong mundo, hindi pwedeng kalabanin nila ang Vatican. The most powerful po yan. Amen? At magpasalamat tayo. Dahil ang Pilipino ngayon ginagawa na yung mga ritual na isa po sa in-endorse ni Pope Francis bago mamatay na magiging Santo Papa ay si Cardinal Tagle, isang Pilipino. Kaya lang may proseso pa yan, yung usok. Pag may, lahat sila, yung kandidato dong Asian, Italian, mga 6 yata sila. Maghahandog po yan ng offer kay Yahweh. At kung sino yung labasan ng usok na puti, automatic siya ang magiging Santo Papa. Amen? Doon ko yan, araw-araw nanonood ako ng proseso ng pagpalit ng Santo Papa nung mamatay si Pope John Paul II. Ha? So, ganon. Amen? Ang Katoliko may mother church, ang Roman Catholic Church. Ang mga born again, ang ibang sekta, wala po silang mother church. Watak po sila. Amen? Kaya ako nung nangangaral ako noon, hindi pa ako Katoliko. Nahiya ako noon kasi parang pinabili lang kami ng suka. Bumalik, akala namin kami na ang ligtas, kami na yung marunong. Ako nung pinag-aralan namin yung history, tradisyon, sus Ginoo ko, wala pala kaming laman. Ngak-ngak lang ng ngak-ngak. Amen po ba? Kaya natapos po namin yung na yan. Kung ang obispo nag-aral ng 12 years, kami,
42 years na akong nag-aral. Kasi wala po kaming graduation. Amen. Hanggap buhay si Bishop Bacani. Mapalad tayo. Kahit retire na si Bishop Bacani po ay Doctor of Mariology, Doctor of Theology. Pag sinabing doktor, at napag-aralan din namin ng Doctor of Scientist, si Tapia Dorno nagturo sa amin, ang mga scientist na doctorate, hindi po sila naniniwala sa pangangaral. Kailangan puntahan nila yung lugar na pinangangaral mo, i-authenticate nila yan. Kaya sila po, yung hinugasan yung dugo ni Kristo na absorb ng limestone, ng buhay na bato, yung dugo ni Kristo, imposible po yun. Kasi ang buhay na bato, pag minap mo, wala yan. Sa ibabaw lang yan. Pero yung dugo ni Kristo, sus, Ginoo ko, tiniktik nila yung yung batong buhay. Hanggang sa ilalim, tumagos ang dugo ni Kristo. At hindi pa yon ang mga scientists, pina-DNA pa nila kung totoo bang dugo. Oo nga, dugo ng tao. Kaya patunay na tayong lahat nilinis na ng dugo ni Kristo. Tayong lahat ay nahugasan na sa lahat ng ating mga kasamaan. Amen? O yun, nandyan na lang. Next na lang yan. Sabi mo sa iyong katabi, kaya ikaw, magkaroon ka ng fighting spirit. Huwag kang paiyak-iyak. At tapang na tao. O, magsitayo na kayo. Palapakan natin si El Shaddai. Bawal heartbroken. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Sa lakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Amen. Kami po magkaroon lamang ng fighting spirit pag ang aming sinasandigan ang iyong mga salita. Totoo po, Lord, na ikaw ang matibay na pader sa sandigan na hindi magigiba. Salamat, Lord, sa biyaya ng buhay, kalakasan, kalusugan, sa pribileyo na pinagkaloob mo sa aming mga kapatid na makarating sa ibang bansa upang maghanap buhay.
Salamat din sa mga mababait na employer nila. Salamat din sa kanilang mga mahal sa buhay na sa Pilipinas na patuloy na nagdadasal sa kanila. Ang aming pong dalangin lagi, Lord, protect Philippines. Protektahan mo, Lord, sa anumang sakuna, anumang panganib ng the big one. Sa kamay mo nakasalalay, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Everything is under control by your power. Jesus, inaangkin po namin, Lord, ang protection mo sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. We praise you and glorify you, O God. In Jesus' name, lahat tayo magsabi na, Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen, and God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Mga kapatid, ating pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siya naghahangad ang pagkupkup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niya makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo kantahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ang tanging kong pinagkatiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang balabay na pagpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ay pagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglaang pagluso pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang patay maging 10,000. Di ka matatakot at tiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid sa panood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong pag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin na ikayong pahamak at walang daratan, at kahit ang uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay, kahit saan dako na ikayong paraon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas, na hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo, mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga sabienten leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, akin iligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino man taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan ko may hila-hila sa saklolohan.
aking niligtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko gagantipalaan ng mahabang buhay at natitiyak ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang sanantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayan na ito na aking pinili ay magpakumba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain. Ito ang salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. God bless us always. Happy Easter to us and see you tomorrow sa Saikong Sacred Heart Church. God bless.